Ikaw ba'y namumuhay nang naaayon sa kagustuhan ng Diyos o sa makamundong pamamaraan? Pagod ka na ba sa mga pagsubok ng buhay? Naghahanap ka ba ng kasagutan sa iyong mga katanungan? Ang ating Panginoon kailanman ay hindi tayo iniwan, anuman ang ating pinagdadaanan. Narito na ang palatuntunang magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay liwanag sa ating madilim na tinatahak, magdadala ng magandang balita. 30 minutong makabuluhang usapan at talakayan. 30 minutong punong-puno ng aral ng Diyos na magsisilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother Jun Layusa sa Balitang Biblia. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating mga kaibigan, mga kababayan at sa lahat po nating mga kapatid na nanonood at nakikinig. Ganoon din po sa lahat ng mga suki nating taga-subaybay. Maging ito man ay dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa ng mga nanonood sa ating Facebook Live. Magandang hapon po sa inyo lahat. At binabati namin kayo ng isang mapagpalang araw ngayong araw na ito ng Martes. Ito po ang programa ng Church of Christ, ang Balitang Biblia, dito po sa Cool Radio DWEN 100.5 FM. At ito po si Brother June at kasama ko ang ating mga kapatid ngayon. Ako po si Brother Sabi Velasco. Ako naman po si Brother Jason Akbuya. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. And before tayo mag-start, kapatid na Sam, let's pray muna bago natin na... Sige po, samahan niyo po kami sa maikling pananalangin. Ama naming dakila sa lahat, ikaw na may lalang ng langit at ng lupa at nagbigay ng buhay. Ama, salamat po muli o Diyos sa pagkakataon ito na ibinigay mo sa amin. Itong oras na ito, Ama, upang mag-aral o ipahayag, Ama, ang inyong mga banal na salita. Dalangin namin o Diyos na ikaw ang manguna sa amin sa oras na ito. Ano man po, Ama, ang aming pag-aaralan. Dalangin namin o Diyos na ikaw ang lumagay sa aming harapan o ilagay mo po o Diyos sa aming mga labi ang inyong mga banal na salita upang ang maitaas namin o Diyos ay ikaw lamang at hindi ang aming mga sariling kalooban o Diyos. Ganun din po, nawa o Diyos ang mga nakikinig sa oras na ito. Dalangin namin naman na maging bukas palagi ang kanilang mga puso at ang kanilang mga isipan o Diyos upang anuman po Ama ang kanilang mga marinig ay tulungan mo po sila o Diyos na maunawaan ito sa paraang gusto mo at hindi sa paraang gusto namin o Diyos. Salamat po Ama at muli hiniling namin sa iyo Diyos na ikaw ang manguna sa amin upang kami po Diyos ay hindi magkulang o sumubrawan sa mga nakasulat na ito. Salamat po Ama at ang lahat ng mga bagay nito ay aming dinadalangin sa iyo sa pamamagitan lamang po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, tatapusin natin yung araw na ito. Ang subject natin tungkol po doon sa katuruan or paniniwala tungkol sa pangkukulam or yung tinatawag na witchcraft. Ano po? Doon sa mga hindi nakasubaybay sa atin, pwede po kayo magtanong sa ating number sa Smart sa 0998-549-1757. No? Sa Smart natin. Sa TM naman, 0916-1154-806. Yan. Ating TM, 0916-1154-806. No? Kung meron kayong mga katanungan, prayer request, ay masa po kayo na kayo po ay pinapanalangin namin. Doon po sa mga nagre-request sa atin ng prayer, sinasama po namin kayo sa amin po panalangin sa pang-araw-araw. Ano po? Alright, sa ating pong pagpapatuloy ngayong araw na ito, ay pinag-aaralan natin ang patungkol pa rin sa panggagaway, yung tinatawag na witchcraft or pangkukulam. Sa Bible, ang kanyang original na translation, original na kahulugan niya, no, sa Greek word ay pharmakoia. Nang ibig sabihin nun ay ang paggamit ng gamot, no, or yung tinatawag na poisoning or yung panglalason. Witchcraft po ang tawag po doon. Ano po? And then, ang witchcraft din, ay isa sa kanyang kahulugan ay sorcery or magical arts, no, nakasulat niya sa Bible. And ito ay connected palagi sa idolatry o yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyos sa noong unang panahon. Ito yung mga ginagawa nila or ito yung mga kasakasama noon ng mga panahon na para mga entertainers ng mga pari. Ng mga hari, no? Kasi ito yung mga magician ito no. Karamihan sa kanila may mga magician and nagki-claim na meron silang mga kapangyarihan. No, sa ating pag-aaral nakita natin na isa sa mga kasama ng mga witchcraft ay yung mga sorcerers. Yung sorcerers naman
Ito yung Babylonian terms naman doon sa mga tinatawag na mga magus. No, yung mga wise men kung tawagin. Sorcerer po ang tawag sa kanila. So they are called also na mga teachers, no, mga pari, manggagamot, astrologers, no, nagbabasa din sila ng mga buwan, mga bituin, ganyan. And then seers, no, mga tagakita. At nag-interpret din sila ng mga panaginip. And sila kung tawagin ng Bible ay mga false prophet. Ngayon, sa bagay na ito, ang Panginoon ay nagsabi ang Panginoon ay nagsabi na ito po ay isa sa mga gawa ng laman. No, sa madaling salita, kung meron mga nagpa-practice ito ngayon, ito ay dapat nang itigil. No, kasi unang-una, yan po ay gawa ng laman. Although, ang sinasabi natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang pag-aalam kasi natin sa salitang pangkukulam ay yung tinutusok-tusok na, ano? Yung tusok-tusok, nilalagyan ng mga hayop daw sa loob, yung mga binabarang, yung mga ganon. Ulitin ko lang yung sinabi natin noong nakaraang linggo, ano po. Kung meron kayong karanasan, personal na mga bagay na ganyan, inirerespeto ko po yun. At yun po ay inyong karanasan per se. No, kung yun ay pinaniniwalaan nyo na tama sa inyong sarili, sige, tama yun sa inyong sarili. Kaya lang, hindi po yan kasama sa doktrina ng Diyos. At isa pa, yung mga ganyang klaseng practice, ang sabi po sa Galatia, 5 talatang 19, yan po ay gawa ng laman. So, pakibasan lang natin kapatid, ha? Yan. Galatia 5 talatang 19 hanggang 19 kapatid, patuloy lang. At hayag ang mga gawa ng laman. Mm. Sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So maliwanag po yan, ha. Sabi diyan kapatid na Jason, ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Sabihin na natin, talagang by experience, nagawa mo talaga, totoo talaga sa iyong sarili, na talagang ganito ganyan, ganito ganon, detalyado yung pagkakakwento. Okay, walang problema, fine. Naranasan mo yun and we respect that. No, hindi natin kinukontra yung sinasabi mo na naranasan mo. Naranasan mo yan sa iyong sarili. Kaya lang, ito yung sinasabi natin, kaya lang. Kung gumagawa ka man yan, o meron man yan para sa iyong sarili, o totoo man yan para sa iyong sarili, ang sabi ng Diyos, tigilan na yan. Kasi hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Diba? Yan yung mga babala ng Bible. Isa pa, sa 2 Chronicles 33 verse 6, ayaw talaga ng Diyos yan eh. Kaya kung ipagpipilitan natin na pwede nating magawa dahil totoo naman, o sabihin natin totoo talaga siya, ay ang sabi ng Biblia ganito, 33 verse 6 kapatid. Kaya kaniya rin namang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy, sa libis ng anak ni Hinnom. At siya'y nagpamahain at nagsanay ng pangagaway at ng hula at nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu at sa mga mahiko. Siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa galit. Diba? Naginagalit natin ang Diyos pagka pinapractice natin yan. Totoo, nakakatuwa yung mga ganyan kasi tayo, meron din tayong karanasan nung high school tayo. Pero hindi ako sumali ha. Yung mga klase ko, nag-Spirit of the Glass. Na siguro naranasan din dyan sa mga nung high school, ano? Nag-Spirit of the Glass doon sa school. Eh sabi niya, hindi ka pwede makipagsangunian sa mga masamang espiritu, sa mga patay. Sabi rin, at yan ay kasamaan sa paningin ng Panginoon. Yung panggagaway, yung mga panghuhula, kahit yung pamamahiin. Bawal yan sa paningin ng Diyos. Nagagalit ang Diyos sa mga ganyan bagay. Simple na lang yun, ha? Pamahiin na lang. Diba, tayo mga Pilipino, rich tayo pagdating dyan eh. Dami nating pamahiin pagdating sa gabi, araw, no? Kung ano mga pamahiin na meron tayo. Sa tingin natin, parang ito ay tama at totoo. And magkaminsan nga naman, nagkakatotoo. Parang tama nga. Sinasabi ko na sa'yo eh, di ba? Hindi ka naniniwala sa pamahiin o ano nangyari sa'yo. May mga ganyan pa mga dialogue eh. Sabihin na natin, pero ang sabi ng Diyos, nagagalit ang Diyos sa ganyan. Bakit mo pa ipapractice yung mga ganyan bagay?
Wala kasi tayong dapat na asahan kundi ang Diyos. Hindi ang mga pamahiin na yan. Opo. Pwede kung yung sinasabing minsan kasi pamahiin parang nagiging warning na din eh. Kung talaga madidisgrasya ka at tama naman, eh hindi pamahiin yun. Warning ang tawag doon. Sinasaway ka. Pero hindi siya tinatawag na pamahiin. So, ang point natin dito, ayaw ng Diyos yung ganyang bagay. Opo. Kasi tingnan ninyo ha, sabi dito sa 1 Samuel, yung ganyang sistema, ay naku, tingnan nyo itong termino ginamit dito ni Propeta Samuel. Ano po? 1 Samuel 15:23 kapatid. Ito'y galing din sa Panginoon. No, na ipinaabot kay Propeta Samuel. 15:23 kapatid. Sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tirap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. So sabi dito, sa English kasi ang nakalagay diyan panghuhula, 'di ba sa Tagalog? Pag sa English mo binasa yan, for rebellion is as the sin of witchcraft. You see? So sa Tagalog ay kasalanan ng panghuhula. So ang panghuhula kasi yan ay isang uri ng witchcraft, no? Na ang ibig sabihin ng isa sa mga kahulugan ng pharmakeia nga ay yung tag dito, nag huhula ng mga panaginip o ng huhula. No, kasama po 'yan. And sabi diyan, no, ang binanggit po ng Biblia ay paghimagsik ang ginamit na termino, rebellion. 'Yun ang sinasabi ng Bible diyan. No, kasi parang nagkakaroon ka na ng kapangyarihan eh. Namantakin mo, sige, akin na yung palad mo, huhulaan kita. Ay, parang Diyos ka na alam mo na yung kinabukasan ng tao. Hindi ganoon. Kasi ang tanging kapalaran natin, yan ay nakasalalay sa Diyos. Sabi ba natin, yung mga hula, kagaya ni Nostradamus, sabi nila, ayan, nangyari na yung hula ni Nostradamus, nagkaroon na ng bagyo, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng mga disaster, hinihula na yan, itong Nostradamus na ito. Pagka naniniwala tayo sa ganyan, yung paniniwala natin sa Diyos, nawawala na, napupunta na doon kay Nostradamus. And ang sabi ng Diyos, it is rebellion against God. Kapag ginagamit natin or pinaniniwalaan natin yung mga ganyang bagay. Nagkataon lang yun. Maaring si Nostradamus ay talagang matalinong tao at alam niya na pwedeng mangyari yung mga ganong bagay sa mundong ito, na pwedeng magkaroon ng malalakas na bagyo, baha, lindol, o yung mga pag-aaway ng mga kaharian, mga matitinding sakit. Sinabi na niya. Pero hindi ibig sabihin, alam talaga niya kung ano yun, specific. Parang hula-hula lang ba? No, na talagang pwede mangyari. At alam naman, at pwede naman talaga mangyari. Bakit? Kasi inaabuso natin ang mundong ito. Diba? Karamihan ng mga tao ngayon, inaabuso ang kanilang kalikasan. No? Tingnan nyo lang sa mga dagat, punong-puno ng basura. Kawawa yung mga isda natin, yung mga turtles, yung mga lahat na naninirahan sa dagat. May mga plastic na kinakain, nangangamatay yung mga lamang dagat natin. You see? Tayo may kagagawan yan. Usok ng usok. Ano nangyari sa mundo, di ba? Tayo may kagagawan mismo niyan. So, yung mga ganong klaseng hula o yung mga ganong klaseng kasabihan, talaga mangyayari yun dahil meron tayong ginagawa sa mundong ito. Kumbaga, cause and effect lang. May ginawa ka, edi syempre merong epekto. Kung ano man yung ginawa mo na yun. Ganun pa man, yung ganung bagay na sinasabi ng Biblia, kung ikaw may nagpa-practice ng ganyan, hindi mo na dapat ipagpatuloy yan. And, of course, hindi mo yan pwedeng ituro na yan ay totoo. No, na ganito ang gagawin mo, o pwede mo sabihin na hindi totoo talaga ito. Sa Biblia, ang sinasabi diyan, it is magical arts. Meron lamang kasanayan sa bagay na yan. Ano po? Kaya yung isang sabi ni isang preacher kung talagang totoo yung mga mangkukulam na yan, edi kulamin niyo na lang yung mga politiko diyan, ng mga corrupt, yung mga drug lords na mga talaga nagpapahamak sa mga kulamin niyo. Para mga ubos na yung mga yan. Bakit hindi magawa? You see? Kaya sabihin lang talaga, pinipili lang din No? Pinipili lang din kung alin talaga yung talagang kukulamin nila or sabihin na gaganito, ganyan. No? Or sabihin na natin, may mga pangyari talagang ganun kasi meron silang alam tungkol sa mga drugs. Tungkol sa mga gamot. No? Bawa, kagaya nung patutubuan ka ng mga bukol, alam niyo, meron siyang alam na gamot na ganun. Hindi mo alam, nag-uusap kayo, napitik ka na niya. Kasi yung iba kasi dati, pinapadaan sa hangin. Nag-uusap kayo, pero meron na siyang ginagawa, kumakampay ng kamay niya, meron nang napupunta doon, nasisinghot mo na. Isa yan sa mga magical arts noong unang panahon. And this is drugs. Hindi yan pure power na kagaya ng sa Diyos. And it happens na sa bagong tipan, nangyari din yan sa mga alagad noong unang panahon, at ito nga si
yung isang manggagaway, no, na kung tawagin siya ay si Simon, no, na manggagaway, Simon the sorcerer. Pinahanga niya yung mga tao noong unang panahon sa ganung paraan. Pero nalaman niya na talagang hindi totoo yung kanya at ang totoo yung mga ginagawa ng mga alagad noong unang panahon. No? Kaya ano nangyari? Binasa natin na nakarang linggo yan. Ano nangyari? Nalok niya ng kapangyarihan. No? Talagang bumibili siya ng kapangyarihan kila Pablo kasi alam niya yung kanya ay hindi totoo. Bagamat marami nang humanga sa kanya noong mga panahon na yun. Kasi arts yun eh. No? Talagang mayroong mga taong kayang gumawa ng gano'n. Isa pa napatunayan natin sa ating pag-aaral na hindi kayang magbasa, no, ng kaisipan ng mga manghuhula na yan. At ang paganda, kahit na sila yung mga witchcraft or mga manghuhula, may pag-asa silang makonvert. May pag-asa silang makakita ng katotohanan ng Diyos. Kasi sabi ko nga nung nakaraan, yung mismong gumagawa niyan, alam niya sa kanyang sarili kung totoo o hindi yung ginagawa niya. No? Ngayon, kung merong mga katunayan na gano'n nga, ako, ang dami ko alam din na kwentong ganyan, na talagang pinatunayan niya, hindi talaga, Brad, nakita ko talaga, lumabas mula sa ilong. No? Yung talagang insekto na tapos sumuka siya ng ganito ganyan, pagkabaho-baho. Yung sa Jessica So yata yun, yung sumusuka ng palaka ba yun? Sumusuka ng palaka. Kasi maraming mga ganun eh. Pero yun na nga, ang katotohanan, nandun mismo sa taong nagkukwento. O nandun mismo sa pinanggalingan ng kwento. 'Di ba? And yun na nga, dahil alam niya sa kanyang sarili na yun ay hindi totoo, kaya sabi ng Bible, pwede siya makonvert. Kagaya nito ni Simon the sorcerer. No? Bagamat siya magician, ang gagamot, ang uhulan ng mga panahon na yun, nung makita niya na totoo ang ebanghelyo ni Kristo, sumuko siya sa Diyos. At naligtas naman siya. Kaya lang, yun nga, sabi ni Pedro sa kanya, magsisi siya kasi yung palang puso niya mayroong pagnanasa doon sa mga kapangyarihan. No? Kaya isa pa yun sa patunay din na ang kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon noon sa mga apostol ay hindi basta-basta na isasalin. Kaya napakalaking question sa panahon natin ngayon na yung mga nagkiklaim na meron silang mga power, ay saan galing ang power na yan? No? Na sinasabi nilang nagpapagaling sila kagaya ng mga apostol noong unang panahon. Hindi naman na isasalin yan. And matagal nang patay ang mga apostol noong unang panahon pa. No? Kaya yun yung sa pag-aaral natin, nakikita natin na merong mga bagay na hindi kayang gawin. Yung mga sinasabing mga magician na yan, yung mga manghuhula na yan, no? Yung mga sorcerers na yan, kagaya na nangyari doon sa panahon ni Paraon. No, yung mga unang himala na ginawa ni Moises, nagaya nila, pero pagdating ng iba, wala na, suko na sila. Hindi na nila kaya. No? Ang madali-dali sigurong gawin nila nung panahon na yun, yung ahas. Kasi di ba, nagagawa naman talaga ng magician yan. Yung tungkod pwede maging ahas eh. Bilis lamang ng kamay. Ngayon, ganito. Since sinasabi ng Diyos na hindi tayo pwedeng makipag-deal sa mga ganyang bagay, hindi natin sila pwedeng, sabihin na natin, hindi natin sila pwedeng paniwalaan, no? Na yan ay kasama talaga sa katotohanan ng Biblia, ano dapat natin maging turing sa kanila? Una, gayahin natin yung pagturing nila kapatid na Pedro nung panahon na yun. So, nung makita nila ito, at inaralan nila, sumampalataya, bigyan natin ng pagkakataon na makonvert. Bigyan natin siya ng pagkakataon na makilala ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. No? Kasi siyempre, tao din yan eh. Nagkamali rin. Maaring yun talaga yung paniniwala niya. Yun yung nakagisnan niya. Ako nga, talagang alam ko dati, totoo yung mga kulam-kulam na yun, yung mapapanood na sa TV. Manika, pag tinusok sa paa, yari. Pag tinusok sa kamay, yari. Ganun, no? Pag sinampal yung mukha ng manika, sinasampal din yung tao. Parang totoo di ba? Kaya tinignan mo yung mga palabas, nakakatuwa. Akala ko totoo. Pero siyempre, paglipas ng panahon, hindi pala talaga totoo. Ayon sa salita ng Panginoon. Ngayon, sa Deuteronomy chapter 18, no? Verse 10, ano ba yung dapat nating gawin sa kanila? 18 verse 10. Ito, Old Testament mo na itong tinitingnan natin na paano nila itinuring yung mga manggagaway o yung mga manghula noong unang panahon. 18 verse 10 ng Deuteronomy. Huwag kayo mabibigla, ito, biblical ito. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o inkantador, o manggagaway, o inkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Yan. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Yo. Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na ito,
ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Anong ginawa nila noong unang panahon sa mga ganyan? Pinapalayas po. Yun po ang talagang turing. Pagka hindi nagbago talaga, yun ang pinapalayas nila sa kanilang bansa. Anong panahon na yun? Kumpleto ito ha. Tingnan nyo maigi sa English mga kapatid na Sam. Basahin mo yung mga terminong ginamit sa English para makita natin na itong mga ganitong bagay ay hindi po sinasang-ayunan ng Diyos. Mabuti na lang sa panahon natin, wala nang nag-ahandog ng anak sa apoy eh. Oo. Noong unang panahon, may nag-ahandog talaga ng anak sa apoy. Meron. Ano yan ba sa English kapatid? There shall not be found among Ano you. nila, basahin mo na lang yung mga ginamit na mga salita. Mga kagamitan. At, Divination. divination. Observer Of times. Yan. Enchanter. Yan, enchanter, Or a witch. Witch. Charmer. Charmer. Consulter with familiar spirits. O yung sumasanggiuni sa mga patay. Oo. Wizards of necromancer. Necromancer, pareho din po yun. Yung necro kasi, patay yun. Sumasangguni sa patay o nakikipag-usap sa patay. Oo. Ano pa? Abomination. Abomination of the Lord. Ayan na yan. No? Yung mga yon, ang tawag doon ay mga kasuklam-suklam o karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. O kaya pag may, tandaan nyo itong talata na to, Deuteronomy chapter 18, umpisahan nyo po sa verse 1. Umpisahan nyo lang sa verse 1 hanggang 14. No, yan ang ginawa nilang pagturing noon. Kasi kahit noong unang panahon pa, ginagawa na po nila yan. Makakala nyo, sa panahon lang natin yan, meron ganyan na mga matatandang panahon natin na meron mga nangkukulam, mga sumasangguni sa mga patay, sumasangguni sa mga espiritu, mga magician, encantador. Yung encantador, kasing kahulugan po ito ng espiritista. No, yung sa mga enchanter o yung mga kasi ang espiritista kasama diyan na ginagamot yung mga sinasapian ng mga engkanto eh. No, di ba? Yung mga sinasapian ng mga diwende. Kasama rin yung sumasangguni sa mga patay. Oo, kasama din po yan. So, yung mga ganun, yung mga diwende na yan, mga diwata na yan, sa Bible, di rin po totoo eh. Wala nga ako nabasa dito sa Bible na diwende eh. No, pero may mga nagpapatotoo. Hindi, totoo talaga may diwende. Nakita ko, maliit na tao, mahaba ang tenga. Ay, nako. Hindi kilala ng Bible. Hindi po kilala ng Bible yun. And of course, kasama yan sa mga salin-salin na mga kaalaman noong unang panahon na akala natin ay tama at totoo. So, paano nila tinuring yung mga ganito? Pagka hindi nagbago, pinapalayas nila sa bansa nila nung panahon na yun. So, talagang inaayawan po ng Diyos yan. And take note ha, ang ginamit na salita ay karumal-dumal sa Panginoon ang gumagawa nito. Kaya pagka ganyan ang ginamit, matakot ka na. Kahit na pang-entertainment lang yan. Sinabi ng Diyos, hayaan mo, itapon mo sila. Karumal-dumal yan. Exodus 22:18. Ito, mas malupit yung ginamit na salita dito, kapatid. Binabasa po natin ito, ha? Hindi po ito hula-hula lang. 22:18, tinan po ninyo, kapatid. Verse 18. Exodus. Huwag mong batahing mabuhay ang isang babaeng manggagaway. Nakita ninyo? Ano sabi diyan? Wag daw. Babatahing mabuhay. Thou shall not suffer a witch to live. Talagang pinapatay ang mga mangkukulam noong unang panahon. Di ba? Wag mo silang hayaang mabuhay. Kasi bakit? Nakakahawa sila eh. Meron pa silang mga nadidiktahan. And yun nga, di ba yung pinasa natin na nakaraan, na ililigaw nila ang tao sa katotohanan. Imbis na yung tao maniwala sa totoo, naniniwala na sa kanila. O hindi na sa katotohanan. Okay, sabi ng Panginoon, yung mga ganyan, huwag niyong buhayin. Patayin ninyo. Sabi mismo ng Panginoon, ha? Yun ang sabi. Old Testament yun. Isa pa, Old Testament pa rin. Malakias 3 verse 5, kapatid. Yung mga terminong ginamit, gusto ko lang ipakita sa inyo. Bagamat halos pare-pareho yung mga terminong ginamit, gusto ko lang makita ninyo mga kaibigan at mga kapatid, na talagang tutol ang Diyos sa mga ganyan. 3 verse 5, kapatid. At aking lalapitan kayo sa kahatulan, at ako'y magiging maliksing saksi laban sa mga manghuhula, at laban sa mga mangangalunya, at laban sa mga sinungaling na manunumpa, at laban doon sa nagsisipagpigati sa mag-aaraw sa kanyang mga kaupahan, sa babaeng bao at sa ulila, at sa mga nagliligaw sa taga-ibang lupa mula sa kanyang matuwid, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Di ba? Sabi ng Panginoon, talagang hatulan niya yung mga tinan niyo, nakahilera siya sa mga ngalon niya, sinungaling manunumpa. 'Di ba? Pati yung mga nanghaapi doon sa mga nag-aarawan, sa mga nagtatrabaho, bawal sa Panginoon 'yan.
No, nagagalit ang Diyos diyan kapag ka ang tao upahan mo siya ng tama. No, pati yung mga nagliligaw ng mga mandalakbay. Kasama po 'yan sa kinasusuklaman ng Panginoon. Isa pa, Mika chapter 5 verse 12 kapatid. Sa Mikas. Bilang huling talata natin 'yan, no? Tapos mag-conclude na tayo, wala na tayong oras. Micah chapter 5 verse 12 kapatid. 5 verse 12. Yan, sa Mikas. At aking ihiwalay ang mga panghuhula sa iyong kamay, at hindi ka na magkakaroon ng mga manghuhula. Ito yung hula ng Panginoon sa Old Testament, ano po? Kasi talagang pinapalayas niya. So talagang sabi ng Diyos, sinabi niya na hindi ka na magkakaroon pa, ihiwalay ko sa iyo yung mga panghuhula na yan, para hindi ka na magkaroon pa ng mga manghuhula. No? Kasi bakit? Doon na huhulog ang loob ng tao. Imbis na manampalataya sa Diyos, doon na sila sa mga manghuhula sumasampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, sa galit ng Diyos, paalisin ko yan. So, sa panahon natin yun, bakit meron pa rin? Nakikita nyo, unti-unti nang nangangawala. Diba? Kasi, dati, sikat na sikat dito, sino yun? Si Madam Auring ba yun? Ayan, diba? Alam niya ni Madam Auring kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. No, basta ito sinasabi ng Panginoon, kinasusuklaman niya yung mga ganyang klase mga bagay. So, ang pinakabuod ng ating pag-aaral, sa madaling salita, since ayaw ng Diyos itong mga bagay na ito, kasi baka malipat yung pananampalataya natin sa kanila. Isa lang gusto ng Diyos, sa Kanya tayo umasa. Sa buhay na ito, at saka sa darating. Wala nang iba. At ang pinaka-the best, lagi tayo lumapit sa Diyos. Huwag yan sa mga manghuhula na yan, o sa kung kani-kanino pa man. Maraming po salamat. Magandang hapon po sa inyo. Bati na po kayo mga kapatid. Sige po, magandang hapon po. Binabati ko diyan sa mga Makisoyo, mga kasamahan kong riders. Magandang hapon. Order lang po kayo. Yan sa may pika-pika. Magandang hapon po. Yung mga nakikinig sila diyan. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa pakikinig. Tapos binabati ko yung ating mga viewers sa Facebook Live. Los Vitorla, Alniyagaw Timplanza, Jima Gunda, Merinda Tagala Maligat, IB Cadi Senyal. Magandang hapon, Sister at Ruth Dieso, Leonard Layosa. At sa lahat po ng ating mga nakikinig dito sa Call Radio, salamat po sa inyong lahat at God bless po. Okay, sa basod, binabati ko po dyan ang Dasilio family at ang Rada, binabati po natin dyan ang pamilya na. At ang pamilya Abarca, kila dyan. At sa Dasilio, diyan kila Nana Berhenia, kila Berhenia. Salamat po sa inyo pakinig. Nakikinig daw sila sa atin eh. Salamat kahapon napakinggan daw nila yung topic natin, yung angel. Salamat sa inyong lahat dyan. At sa Mercedes, lahat na rin po ng mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga kapitbahay ko po dyan, binabati ko po dyan sa Mercedes sa Barangay 3. Siyempre sa lahat na rin po ng mga kabarangay ko dyan, kasi minsan may bumabati, hindi ko raw nababati. Pasensya na po kayo kasi hindi ko man talaga alam. Pero alam ko marami nakikinig sa amin dito. Kaya salamat po sa inyong pakinig at sa mga kapatid natin na nasa magkasulok ng mundo, magandang hapon sa inyong lahat at God bless po. Okay, Alni, magandang hapon Alni, no? Si Pina Sarmiento, ano nyo ito, nabati nito? Leonard Layosa, Ruth Diso, yan. Gemma Gonda, Los Biturla. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, kaya dito lang po, wala na tayong oras. Salamat sa ating technician, kay Sir Francis Ivia, na hindi nagpapabaya sa ating pong programa. At ganoon po sa ating station manager, Sir Rodel Macaro Liobit. Hanggang bukas po muli at iniiwan po namin kayo na isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye! God be with